Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, so pag-usapan natin itong nag-viral na road rage ng isang sasakyan at siklista. Kahapon binalita ito, no? Pero ngayong araw na ito, nag-trending ito, nag-viral, no? Kasi marami sa ating mga netizens ay hindi nagustuhan yung pangyayari. Naaawa sila dito sa siklista, no? Dahil ito palang nagmamaneho dito sa sasakyan na pula ay isa palang retired policeman. At hindi nila, yung mga netizens ay hindi nila nagugustuhan yung asal ng retired policeman. Kasi binatukan yung siklista tapos bumunot pa ng baril. Okay? So yun ang pangyayari. So ngayong araw na ito, nag-viral ito, binalita ito ng GMA, News 5, sa lahat ng mainstream media, at binalita rin ito ng mga vloggers. So, tayo dito sa Donmar TV, magre-react tayo dito. Okay? So, pero ipapakita ko yung video na yan, no, na binalita ng GMA. Pero bago natin yan ipapakita, no, kasi magre-react tayo dyan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. Okay, so without further ado, i-play natin itong video na ito. Pero tatakpan natin ng, kung makikita mo may black na nakalagay dyan, sinadya ko yung takpan dahil yung pagbunot ng baril ng itong retired policeman, nakita, bawal yan dito sa YouTube at sa Facebook. So, linagyan natin ng, tinakpan ng black. Okay? So, i-play natin at magre-react tayo. Play. Ayan o, ayan o. Viral ang gitgitang ito sa kalsada sa pagitan ng isang siklista at isang motorista. Ang pisikalan, humantong sa pagbubunot ng baril. Kasunod ng pagsuko ng kumasa ng baril na si Wilfredo Gonzales kahapon. Oh, so, klaro yun, no? The way I observed the video, udang bumatok yung retired policeman. Oh, syempre, yung reaksyon ng siklista parang lumaban din siya. Nung lumaban na siya, doon na bumunot ng baril ang itong retired policeman. Okay? So doon nakita yung video na yan na marami sa ating mga netizens ay hindi nagustuhan. No? Mismo nga ako, parang grabe naman itong retired na policeman na ito. Di ba? Parang inabuso na niya. No? Kasi nga, meron siyang dalang weapon. Diba? Oh, so ano namang wala talagang laban itong siklista na ito, kawawa. Pagkatapos ng konfrontasyon na nakita nyo sa viral video, ako at ang aking siklista at ang siklista ay So ito yung portion, ito yung part na nagpa-presko na yung retired policeman, no? Inilahad niya yung pangyayari. Okay? Kami. Kasi yung siklista ayaw pa magpakita sa media, no? Sa police station kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran at nagkapatawaran raw. Okay? Kasundong kalimutan ang nangyari. Kami ay gumawa ng nakasulat na kasunduan at ang kopya ay hawak ko ngayon. Kinumpirma na rin ng PNP na dati siyang pulis na nagka-dismissal order noong 2017 kahit grabe yung sapak, oh. 2016 pa nagretiro. Bagamat siya ay nakakipag-retiro po ng 2016, yung kadang retirement benefits nga po as a result ng kanyang dismissal order ng 2017 ay naamyandahan din po at wala po siyang natanggap na anumang benepisyo po. Agad na rin kinansila ng PNP ang lisensya, firearm registration. So binawi yung baril. Okay? So binawi yung baril dito. Which is tama nga naman. At permit to carry ni Gonzales. Ito po yung Rock Island, caliber 45. Kinumpiska na rin ngayong araw ang 3 pang baril na nakapangalan sa kanya. Ito pong firearms na ito is nakonpiska na natin
it will be deposited dito sa Firearm and Explosive Office. Paliwanag ng PNP Civil Security Group, pribilehiyo at hindi absolute right ang pagmamayari ng baril. Kaya pwede itong bawiin kahit walang due process, lalo kung may basihan. Pag nirevoke natin ay total disqualification. Then this LTOP and permit to carry. Ayaw na magsalita sa media ng siklistang sangkot. Pero nakausap siya ng bike enthusiast na si Attorney Raymond Fortun, kwentro ng siklista. So, itong si Attorney Fortun, kinausap pala niya itong siklista. Siguro naawa siya at mahilig rin ito sa bike itong si Attorney Fortun. So kaya kinausap niya. So ito yung reaction ni Attorney Fortun tungkol dito, no? Abogado rin ito, no? Magaling na abogado rin ito. So ito yung opinion niya. Pinilit siyang dalhin ni Gonzales sa malapit na istasyon ng pulis pagkatapos ng insidente. Doon po sa police station na to, puwersa po si siklista na pumirma ng isang kasunduan. Number 1, inaamin niya na siya daw yung may kasalanan. Number 2, na siya ay kailangan magbayad ng 500 pesos. Ang 500 pesos Ayan, ay bayad daw para sa damage sa kotse ng dating pulis. Gusto pang kunin yung buong pera na nandoon sa wallet niya, 800 pesos. Grabe naman yun. Yung pera ng siklista na 800 pesos sa loob ng kanyang wallet, gusto pag kunin lahat. Kunin lahat. Di na naawa. Siya na yung may sasakyan. Siya yung mayaman. Oh. Diba? So, abusado talaga. Pero nakiusap na lamang siya na nagmakawa siya kasi nga gutom na siya. Imagine that one. Gutom na gutom. The money that is left sa kanyang wallet ay 800 pesos. Kinuha yung 500 pesos kasi nagmakaawa siya na 500 lang yung kunin. Kasi yung 300 pangkain niya kasi gutom na gutom. Nanginginig siya sa takot, nanginginig siya sa gutom. Baka pwede naman itira na lang yung 300 para makakain siya paglabas niya ng police station. Dala ng takot, ayaw na raw magsampa ng kasong kriminal ang siklista. In the end, inalala niya yung pamilya niya, hindi siya kumbinsido dun sa aking mga assurances na siya ay mapoprotektahan. And for that reason, he said that he's not pushing through with it. Dahil yung insidente po sir ay So, yung siklista, no, nauunawaan natin. Ayaw niya ng gulo, no? So, tinulungan siya, pero sabi niya, ayaw niya ng gulo. Kaya nga itong Quezon City LGU, gustong nananawagan sila sa siklista na sampahan ng kaso. Kasi klarong-klaro naman sa video, di ba? So, kawawa yung siklista. Ayaw lang niya ng gulo kaya hindi niya ipinush through yung kaso. Involved ay offense po ito, although pagka sinampa po natin ito ay magiging people of the Philippines po ito, ay po pwede naman po, subalit So kung ayaw magsampa ng kaso itong siklista, pwedeng sampahan siya sa people of the Philippines, yung pamahalaan. Okay? Kasi may video. Basta kung may titistigo dito, talagang mapunish itong retired policeman na ito. No? Tulad ng sinabi ko po sir, kailangan po na may private complainant po dahil yung kaso po na pwede natin isampa dito po. Sabi naman ng Interior Department, dapat kasuhan ang dating pulis. Pwede raw yan kahit ayaw tumistigo ng siklista. Ayon naman kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, lumalabas na hindi si Gonzales ang rehistradong may-ari ng sasakyang nakunan sa viral. Ito yung na-discover nila. Yung retired policeman hindi pala naka-register sa kanyang pangalan yung kanyang minamaneho. No. Another offense ito. Video. Deserve sa iyo yan. Ipatatawag daw ang driver pati ang registered owner ng sasakyan. Dalawa raw ang nakikita ng LTO na paglabag alinsunod sa Land Transportation and Traffic Code. Yan ang improper person to operate a vehicle at reckless driving. Habang hindi pa yan nare-resolba, naka-alarma ang naturang sasakyan. Para sa GMA Integrated News. Parang gigil talaga, no? Ipakita mo yung video. Ako si Jun Ver. So, ayan. Sikat ka na ngayon. So, ito lang ma-advise natin, no?
kung hindi man i-pursue itong siklista, yung reklamo, yung pamahalaan na, people of the Philippines na ang magsampa ng kaso dito sa retired policeman na ito, na abusadong retired policeman. Okay? So, basta't may tumistigo, malalagot ito kasi may video. Okay? Yun lang naman. So, sana may tumistigo dito at talagang papanisyan itong retired policeman na ito. Okay? So, ito yung ma-advise natin sa taong bayan, no? Yung road rage kasi, dapat magdesisyon ka na bumunot ng baril o babatukan mo ang isang kalaban mo dyan sa road rage because nagdesisyon ka sa init ng ulo. So, itong yung lesson sa marami na kasing mga pangyayaring ganito, di ba? Mga road rage. So, dapat if merong mga ganito, control your temper, no? Bago ka mag-decide ng isang kung anong gagawin mo, pakuluin mo muna yung init ng ulo mo, no? Tapos diyan ka muna magdesisyon kung anong gagawin nyo. Mas mabuting pag-usapan, no? Mabuti nga ngayon meron ng mga videos na kagaya nito, di ba? Na pwede nating ma-replay at maipakita para yung taong bayan makakita at makapalabas ng kanilang opinion. So, yun lang, no? So, comment kayo ano ang masasabi nyo tungkol dito, no? Pabor ba kayo sa ginawa ng siklista na ayaw niya ng gulo? So, kaya hindi niya sinampahan ng kaso, o pabor ba kayo sa LGU ng Quezon City na nananawagan na sampahan itong retired policeman na ito na abusado? Okay? Kasi nga, sana may tumulong dito sa kawawa na siklista na ito dahil ito rin ay natatakot sa kanyang buhay. Di ba? Sa nangyari. Kasi siguro, alam nyo naman, mayaman ang kanyang kalaban, no? Compared sa kanya, ayaw lang niya ng gulo. Oh, kaya nagbayad na lang siya ng 500 para tapos na. So, ano masasabi nyo? Comment, mag-react kayo at babasahin natin yan at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? I-like, i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Tonmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na to. See you on my next video. Have a great day. God bless inyo lahat.